Katulad ba kita na may pabulok na saging at balak nyo nung itapon? Oops, wag mong itatapon yan kasi kaya pa natin gawing masarap na tinapay yan. Ito nga yung saging na binili ko last week. Dahil nga sa sobrang init, napakabilis niyang nahinog. Sayang naman kung itatapon, kaya naman naisipan ko ulit na gumawa ng banana bread. 4 na piraso itong gagamitin ko, balatan lang natin to isa-isa. Hindi na kasi masarap kainin ng saging kapag sobrang hinog na. Pero ganitong klase ng saging ang masarap gamitin kapag gagawa ka ng banana bread. Mas hinog kasi siya, mas malasa. Smash lang natin tong banana using fork. Hindi ko siya masyadong dinudurog kasi mas gusto ko na may nakakain akong banana chunks. Kapag smash na yung banana, pwede na tayo mag-add ng 3/4 cup cooking oil, 1 teaspoon vanilla, 2 pieces egg. Tulad ng lagi kong sinasabi, ilagay muna siya sa separate na lalagyan bago natin i-add sa mixture. Hindi kasi natin alam kung kailan mayroong sirang itlog. Haluin lang natin until mag-cream. Then, add tayo ng 1½ cup all-purpose flour. Add na din tayo ng 1 tablespoon baking powder, ½ teaspoon baking soda, 1 teaspoon cinnamon powder, and 3/4 cup sugar. I-mix lang natin to until no more visible of dry ingredients. And then, nag-prepare din pala ako ng chocolate. So, gagamit ako ng 1/4 cup na ihahalo dito. Kapag mix na, pwede na natin isalin sa baking pan. Habang nagpe-prepare ako nito, nagpainit na din ako ng oven. Kapag magbe-bake kayo, kailangan lagi naka-preheat yung oven para ma-reach yung right temperature at the same time, hindi may hilaw yung lulutuin natin. Naglagay din pala ako ng chocolates on top para ma-remove natin yung bubbles. Itap lang natin to. It's ready to bake over 120 degrees at least 35 to 40 minutes. After 40 minutes, it's ready to serve. So, itong banana bread natin, hindi siya dumidikit sa baking pan. Kusa na siyang humihiwalay sa baking pan. Kapag nag-cool down, pwede na natin yan i-slice at i-transfer sa paglalagyan. Ang perfect ng pagkakabake natin, so pantay na pantay yung pinakaibabaw. Kasi binake lang natin to sa mahinang temperature at hindi siya nabigla ng luto. Ito nga yung pinaka-favorite kong part kapag nagluluto ako, ay yung tikiman time. Tingnan nyo naman yung bread natin, napakalambot. Sobrang moist nung pinaka-bread. Saktong-sakto yung measure ng ingredients na inilagay natin. Sa lasa naman, saktong-sakto lang yung tamis. I hope you try this recipe too. And that's it. Kita-kits on my next cooking vlog.